Edward, Marge. Sorry, napadaan lang. Wala na kasi ako mapuntahan eh. Pakiramdam ko, dito lang yung tahimik. Alam mo yung pakiramdam na sa isang iglap, parang nawala lahat ng akala mo sigurado. Akala ko si Thea na yun. Kahit hindi pa ako sigurado sa kanya, pinilit ko. Pininiwala ko yung sarili ko na siya yung tamang tao na makasama ko habang buhay. Ewan ko, parang mawawala na ako sa tino sa lahat ng pangyayari. Nats, pasensya ka na. Hindi dapat kita ginugulo. Kaso pakiramdam ko, ikaw lang yung taong makakaintindi sa pakiramdam ko. hindi ka nag-iisa. Pakiramdam ko, talunan ako. Malapit ko na kamining tama si Todd all this time. Hindi. Nasaktan at naloko ka. Pero hindi ka talunan dahil may anak ka pa. Si Ashley. Siya na lang yung mapagmamalaki ko. Siya na lang meron ako. Yung pagiging tate ko, yun na lang. Yun na lang yung meron ako. Kailangan mong maging matatag. Kailangan ka ng anak mo. Gaya rin ang ginagawa ko para kay Jasmine at para rin kay Jobert. Pero minsan nakakapagod talaga. Kasi kanino naman tayo sasandal kundi sa mga tulad natin, di ba? Na kailangan maging matatag. Bakit, Edward? May problema ba? Ito yung kontak ko na naghahanap sa mama mo. Hello? Ha? Sigurado ka ba? Kasama mo siya? Ma? Ma? Mabawa na ako, Antana. Sorry, Marge. Okay na. Okay na, Ma. Marge, wala akong kabalo. Siya akong isultin. Importante man na ka dire. Kinanglan ka na mo ni Jobert. Mabuti na lang at nahanap ka ni Edward. Kung di ka niya nakita, hindi mo malalaman kung anong nangyari kay Jobert. Kaya nga, Marge, ang laki talaga ng pasasalamat ko sa kanya. Yung kapatid mo, kamusta na? Hindi pa rin siya gumigising, Ma, pero lumalaban. Ikaw. Ganun din.